Hello everyone! Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa similarity and triangle similarity theorem. Ito ay week 6 to 7 ng Learner's Pocket, grade 9, 3rd quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anakshis! So nandito na tayo ngayon sa inyong week 6 to 7 na topic. At malapit na nga tayong matapos sa inyong Learner's Pocket na module. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusubaybay at nag-aabang sa mga videos na ina-upload ko. Asahan ninyo na sasamahan ko pa rin kayo sa inyong 4th quarter. So, ang i-discuss ko ngayon ay tungkol sa similarity. Ang concept kasi ng similarity ay the same shape but do not necessarily have the same size. Diba kapag congruent, dapat lahat ng sides niya and angles niya ay equal. Sa similarity naman, yung mga corresponding angles naman niya ay congruent at yung ratio ng measure of the segments or the lengths are equal. Para mas maintindihan ninyo, let us answer this learning task. Number 1, how do you find the scale factor of similar polygons? So again, you can have your own answers. Pwede nyong dagdagan yung mga ilalagay kong sagot dito. Okay? To find the scale factor, we simply create a ratio of the lengths of two corresponding sides of two polygons. If the ratio is the same for all corresponding sides, then this is called the scale factor and polygons are similar. So mamaya ma-encounter ninyo kung paano mag-solve ng scale factor. Number 2, illustrate or draw triangle BTS. Ang ibig sabihin ng symbol na to ay similar. So, triangle BTS is similar to triangle JIN. Then, complete each statement. So, mag-drawing daw kayo ng triangle. Similar, ibig sabihin, same shape sila, but doesn't necessarily mean na equal lahat ng sides. So, pwede kayong mag-drawing ng malaking triangle. This is triangle BTS and itong maliit naman ay triangle JIN. Ngayon, ano yung kapareho ng angle B? So, angle B is congruent to, ano yung kapareho niya dito? That is angle J. Ito. So, inibahan ko yung mga letters upang sa ganun ay subukan nyo ding mag-solve. Then, yung angle S naman is congruent to, ano yung kapareho niya dito sa triangle na to? That is angle N. Okay? Di ba madali lang? Then, yung side BT is to side JI. Ito is to side JI. Ano pa yung pwede nating idagdag? Ano yung mga corresponding sides na proportional? Yung side BS, ito, is to side JN. And then, side TS, ito, 1, 2, 3, and yung side IN. Okay? So, pwede nyo namang baliktarin since segment naman yan, pwedeng side ST is to side NI. Basta, kung saan kayo nagsimula, doon kayo mag-start. Next, punta na tayo sa number 3, complete the following statement. So, meron tayong quadrilateral dito na ABCD at quadrilateral EFGH. Okay, so meron tayong itong side na to, nagme-measure ng 4, then ito naman, yung side CB ay 6, yung side HG ay 6, at yung side GF ay X. If ABCD, ito daw is similar to EFGH, then angle C, ano yung kapareho ng angle C or congruent niya? So, ito is congruent to angle G. Okay? Next, ano naman yung congruent ng angle B? So, angle B is congruent to angle F. So, ganun lang siya kadali. Then, yung side AD daw is to side EH. Yun yung ka-proportional niya. Then, ano pang pwede nating idagdag? Diba dito kanina tatlong segments yung mga proportion. Dito naman, meron tayong 4 na sides, pero isa lang naman yung hinihingi. So, ang ilalagay ko is yung side CD is to side GH. Okay? Pwede ninyong ilagay yung side CB is to side GF. Pwede ring
side EF is to side AB. Okay? Then, find the value of X. So, ano daw yung measurement ng side GF? Ang gagawin natin, di ba, yung side CD is proportional to side GH. So, that is 4 is to 6. Then, yung side CB naman, 6 is to X. So, meron na tayong ganyan. So, naituro ko na sa inyo kung paano mag-solve ng proportion. That is, we are going to just cross multiply. 4 times x, that would be equal to 4x. Then, 6 times 6 equals 36. Next, para makuha natin yung value ng x, anong gagawin natin para matanggal yung 4? I-divide natin both sides by 4. Para makancel ito, yung x na lang ang matira. Then, 36 divided by 4 is equal to 9. So, the value of x equals 9. Okay? Next, dito na tayo sa letter B. Ito na yung sinasabi ko kanina kung paano mag-solve ng scale factor. So, the scale factor of ABCD is similar to EFGH is, so, hanapin nyo lang dyan kung alin dyan yung mga may sides na may value. Yun yung gagamitin nating concept. Itong side na to is proportional to side GH. So, ibig sabihin, by substitution, yung side CD is 4, is 2, yung GH naman ay 6. So, 4 is to 6 yung scale factor niya. Pero, we can reduce this to lowest terms. Ano ang lowest term ng 4 over 6? We can divide this by 2. So, 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. So, ang scale factor ng quadrilateral na ito ay 2 over 3 or 2/3. Or, pwede nyo namang gamitin yung side na ito at ito. Diba ang value nito is 9. So, that is, side CB is proportional to side GF. Ibig sabihin, 6 is to 9. Kasi yung x natin is 9, diba? So, yan yung scale factor. Now, we can reduce this to lowest term by dividing it by 3. 6 divided by 3, that is 2. 9 divided by 3, that is 3. So, yan yung scale factor natin. Okay? Next, punta na tayo dito sa number 4. In the given figure, triangle ADE is similar to triangle ABC. So, itong maliit na triangle na to, similar daw siya dito sa malaking triangle. Which triangle similarity theorem justifies this similarity? Show proof to your answer. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng 2-column proof para mapatunayan natin na similar yung maliit na triangle at yung malaking triangle. So, meron tayong given dito, as you can see, yung markings na ito, yung angle D ay congruent siya sa angle B. And, ang kailangan nating i-prove ay yung triangle ADE is similar to triangle ABC. So, number 1, kapag meron tayong given is yun yung una nating nilalagay, diba? So, angle D is congruent to angle B. Ang reason that is given. So, pwede nyong i-review dyan sa module ninyo yung mga similarity theorem. At makikita ninyo dyan yung kagaya ng triangle na to. Yun nga lang ay iba yung given na to. Kung makikita ninyo yung segment na to or yung diagonal na ito, hinati niya yung triangle na malaki sa gitna, diba? As you can see, yung side na ito is parallel siya dito. And that is, side DE is parallel to side BC. Kapag i-extend natin yan, magiging parallel siya. Okay? So, ano yung pwede natin maging reason? That is the converse of basic proportionality theorem. Next, ano pang pwede nating ilagay? Yung angle AED, ito. So, yung angle na to is congruent to angle ACE. Or basically, pwede nyong ilagay angle A is congruent to angle C. So, ano yung pwede nating maging reason? That is, if two parallel lines are cut by a transversal, corresponding angles are congruent. Diba napag-aralan na ninyo nung grade 7 pa kayo, yung parallel lines cut by a transversal? So, kung i-extend natin itong segment na to, diba magiging parallel sila? And then, let's say ito yung ating transversal line. So, ibig sabihin, yung angle E at angle C ay corresponding angles. At kapag corresponding angles, they are congruent. Okay? Next, pwede din nating ilagay yung angle A is congruent to angle A. Or yung sarili niya is equal to sarili niya. Anong property ulit kapag ganon? Mirror.
that is reflexive property. So, meron na tayong sapat na reason and proof. We can now conclude that triangle ADE is similar to triangle ABC by angle similarity theorem. Diba? May angle. Okay? Next, dito na tayo sa number 5. Using the figure below, name the 3 similar triangles. Diba kapag itatayo mo itong triangle na to, magiging ganito siya. Triangle EPH, ito is similar to triangle EHO, itong malaking triangle, and then similar to triangle HPO, itong pinakamalaking triangle. So, itong maliit na triangle is similar to, dito sa malaking triangle, is similar to yung pinakamalaking triangle. Okay? Ngayon, letter B, write the proportions that exist among corresponding parts of similar triangles. So, similar nga itong mga triangle na to. Ngayon, ang hahanapin natin is yung corresponding parts na proportion. Unahin muna natin kunin yung similar na triangle na to. So, that is, yung triangle EPH is similar to triangle EHO. So, itong maliit na triangle is similar to triangle EHO, itong malaking triangle na to. Para hindi kayo maguluhan, pwede ninyong baliktarin or itayo itong triangle na to para mas maintindihan ninyo kung ano yung ka-proportional ng sides niya. Meron akong ibibigay na tips sa inyo para mas madali ninyong mahanapan. Ito sa triangle na to, yung side EP is proportional to side EH. Ito is proportional to side EH. As you can see dito sa ating given, 'di ba? Yung unang nabanggit na dalawa is proportional to yung nabanggit dito na unang dalawa. EP is proportional to EH, 'di ba? PH ang ka-proportional niya is yung HO. So kahit hindi nyo baliktarin yung triangle, makukuha nyo pa rin. So PH is proportional to HO. Okay? So, yan yun. Equals, yung EH, yung una tsaka huli, is proportional to EO. Yung una tsaka huli din dito. So, EH is to EO, ito yon. Okay? Naintindihan nyo na? Next, yung triangle naman na EHO is similar to triangle HPO. So, yung triangle EHO daw, ito, so, babaliktarin natin para mas maintindihan ninyo. Itong triangle EHO is similar to triangle HPO. So, di ba pareho na sila ng position. Ayun, pwede na natin makuha yung mga corresponding sides. So, yung side EH, ito, is proportional to side HP. So, ito yung mga side na yon. Equals side HO, ito, ano yung ka-proportional niya? Yung side PO. So, yan yon kapag itong triangle na to. And, equals side EO, yung una at huli, that is proportional to side HO. And, dito sa triangle na to, ito yon. Okay? Gets nyo na? Next, punta na tayo sa panghuling similar triangle, that is triangle EPH is similar to triangle HPO by transitive property of equality. So, that is side EP is proportional to side HP. Ayan yun. Equals side PH is proportional to side PO. Okay? Next is side EH, yung una at huli, is proportional to side HO. Okay, gets nyo na kung paano kunin ng shortcut. So, yun lamang, abangan ninyo yung susunod pang mga learning tasks sa susunod na video. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-comment kayo sa baba at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!